Panginoon, sa buong linggo na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa success na ibinigay niyo po sa amin sa Maragondon, Panginoon. Maraming salamat po sa mga blessing, Panginoon. Ikaw po ang maitaas. At Panginoon, ang magsasalita sa unang Panginoon is bigyan niyo po ng kalakasan at ikaw na po magpala, Panginoon, sa amin lahat. Patawad po muli sa mga pagkukulang at mga pagkakamali sa iyo. Ikaw po ang aming itinataas, kami po ang maibaba. In Jesus' name we pray. Amen. So ngayon naman po, tayo po yung mag-awitan. Tawagin po natin ang ating song leader, Brother Mark Angel. Yan, amen. Sa ating lahat, awitin po natin ang Keep on the Foreign Line. Amen. Ang verse of the Extasa, Keep on the Foreign Line. Ready? Ready, sing. Keep
Maraming, mara- maraming salamat po sa awitan na yan. Ngayon naman po, maaari na po tayong magsipo. Ngayon naman po, dumako naman po tayo sa ating announcement. So, tuloy-tuloy po ang ating gawain at Thanksgiving po sa ating Maragondon dahil successful po tayo sa ating worship po sa Maragondon po. So, ngayon naman po para sa ating weekly schedule po ng ating church. Every Wednesday, meron po tayong prayer meeting. Nagsisimula po yan ng 6 p.m. Challenge night na every Friday ng 6:30 p.m. And attend and support our Saturday visitation. So, kung tayo po ay gusto nating sumama sa ating visitation, maaari lang po tayo makipag-coordinate sa ating mga leaders po, no, or assistant leader, para maganda po na nakakapagdala po tayo ng mga bisita po sa Panginoon po. And ganun din po, after po ng ating visitation, meron po tayong choir practice. So, agahan po natin ang pagpunta. So, sa atin naman pong Sunday, ang Sunday school po natin ay nagsisimula po ng 9 a.m. So, sa lahat po ng miyembro, no po, maganda po na tayo po na atinan po natin ang ating Sunday School dahil mahalaga po yan at part po yan ng ating worship. At ganoon din po yung worship natin ng morning and afternoon, and sa hapon naman po ay TSW Fellowship. At para naman po sa church responsibilities po, ano po, ang ating pong church commitment, electricity and water, and baptistry pledge. So yan lang naman pong tatlo po yan ang ating pong commitment. So mag-proceed na lang po tayo kay Sister Shomelin, no po, para kung meron po tayong katanungan or meron pa po tayong mga hindi nako-comply, no po. At ganun rin po yung ating weekly na sinisingil po ng mga leaders or mga tigasingil po natin, yung ating pong pastor's allowance, DL Farm Maragondon, every Sunday in TSW report. So yan lamang po yung ating mga announcement, at kung may karagdagan na lang po, si Pastor na lamang po. No po? At ngayon naman po, dumako naman po tayo sa ating testimony. So sino pong gusto magpasalamat sa ating Panginoon? So marami po tayong blessing no po, at nung ang Sunday no po sa Maragondon, marami po tayong nabaptize no po, at blessing po yon sa ating church at syempre po sa ating Panginoon no po. So sino pong gusto mag-share ng blessing? Share your blessing po. Amen. Tawagin po natin si Sister Lisa. Good evening po sa ating lahat. Ako naman po nagpapasalamat sa Panginoon, yun nga, yung naging successful yung natin doon sa Maragondon. Hindi, umulan man pero hindi siya masyadong putik. Yan, salamat sa Panginoon kasi sobrang saya. Sana every last month na, every ng buwan, doon tayo talaga. Kasi alam mo yung iba yung saya din doon sa Maragondon. Yun, salamat sa Panginoon. Salamat sa blessing na natatanggap namin sa araw-araw. Salamat sa kalakasan na ibinibigay sa atin ng Panginoon na hindi tayo nagkakasakit ng yung malulubha. Yun, salamat sa Panginoon. Salamat sa financial blessing na ibinibigay ng Panginoon sa atin sa araw-araw. At saka thank you din sa Panginoon yun sa pag-iingat sa atin lahat tayo na walang na-aksidente sa ating lahat. Yun, salamat sa Panginoon. Amen, Sister Lisa. So sa sunod po na magbibigay ng kanyang testimony, tawagin po natin si Sister Glo. Ayun, magandang gabi po sa atin lahat. Maraming salamat sa Panginoon sa pag-guide niya sa amin pagpunta dito sa bahay sambahan at saka sa kalakasan nating lahat, lalo-lalo na ako kasi siyempre galing tayo sa karamdaman, pero amen kasi binalik na ng Panginoon yung kalakasan ko. Ayun, at saka salamat din sa
sa araw-araw ng aming buhay na talaga nalalampasan namin yung mga problema na talaga naman na dumadating sa atin bilang isang Kristiyano. Kasi kung hindi ka Kristiyano, ang problema na dumadating sa buhay mo, parang hindi mo kaya lutasin. Pero amen sa Panginoon kasi yan, ibigay na lang natin sa Panginoon. Talagang siya na ang kumilos para mabigyan tayo lahat ng magandang pag-iisip na ilayo tayo doon sa magugulong buhay, sa magulong mundo. Yun. Salamat sa Panginoon nung linggo kasi 'di ba sa Friday pa lang ng gabi nandoon na kami, madaling araw nandoon na kami, pero salamat talaga sa Panginoon dahil ang pagod mo para bang may kapalit na kaligayahan sa puso mo kasi nakikita mo yung mga mananampalataya talagang sold out talaga sa gawain ng Panginoon. Ayun, salamat kasi kahit ano man ang hirap, pag ang Panginoon talaga ang unahin mo sa buhay mo, hindi ka niya hayaan na malulungkot o mapapagod sa iyong buhay kasi may kasama tayo na sa ating buhay na ang Panginoon na yun. Salamat sa pag-provide ng Panginoon sa atin sa araw-araw sa ating buhay, sa mga financial, sa kalakasan, lalo na sa kalakasan at saka sa himbing ng tulog. Kasi masarap na ngayon yung tulog ko, mahimbing na. Tapos pagdating ng alas 3, gising na ako. Yun, salamat sa Panginoon kasi para bang binigyan niya ako ng masayang puso na yung stress ko ba nawala sa buhay ko. Ayun, salamat talaga sa Panginoon sa pagkilos sa buhay ko. Ayun. At ang mga problema na dumadating sa buhay, ibigay mo lang yan sa Panginoon. Bahala ng Panginoon bahala ng Panginoon kung ano man ang kalooban niya sa bawat isa sa atin. Basta importante yung puso natin ay masaya na kasama natin ang Panginoon sa araw-araw nating buhay. Salamat sa Panginoon. Amen, Sister Glo. Ngayon naman po, tawagin po natin sa susunod na magbibigay ng pasasalamat, Sister Vanessa. Yan, magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon kasi isang linggo kami dun sa Maragondon. Iningatan kami ng Panginoon sa paggagawa doon. Then sa provision din ng Panginoon, no? Kasi yung gastos din ni Pastor nung nakaraan until now, ang dami talaga eh. Pero blessing sa Panginoon kasi siya talaga yung nagpo-provide, and pagpunta nyo po doon, ang laki na po ng improvement kasi nung nawala kayo, yung pool pa lang. Pero ngayon po, ang dami na pong binago. Salamat sa Panginoon kasi mas lalong pinapaganda yung lugar natin dun sa Maragondon, and salamat sa Panginoon kasi marami ring nabaptize nung Sunday. Isa na po dun yung disciple ko, and then nagpapasalamat din po ako sa mga men po, and then sa mga prop po kasi sila po yung nag-encourage. And then salamat din po sa Panginoon sa kalakasan na binibigay sa ating lahat kasi yung trabaho po dun sa Maragondon, lalo na po yung mga boys, ang hirap po ng mga ginagawa nila, pero pasalamat tayo sa Panginoon kasi wala pong nagkakaroon ng karamdaman sa kanila. Lahat po sila malalakas. Even po si Pastor, salamat sa Panginoon kasi nakikita natin na kahit siya rin po, gumagalaw din po siya dun sa farm. Ang laki din po ng ambag niya physically, bukod sa financial. So salamat sa lahat ng mga pagpapala ng Panginoon sa atin. And then, syempre tayo, di ba, marami na pong nadagdag sa atin ng mga disciple. Encourage na lang po natin sila na maging matatag po sila sa gawain ng Panginoon. And then, yun nga po, salamat din sa Panginoon kasi nung mga nakaraang buwan talaga, nire-reach out ko po si Amaya. So, nakakapanghinayang lang din po kasi na makita natin na nadagdagan na po tayo tapos biglang magiging inactive sa gawain ng Panginoon. So, salamat sa Panginoon kasi nagbalik siya. Sabi ko nga po sa kanya, maging faithful siya. So,
salamat din sa Panginoon kasi yung mga YP kinakausap na po siya. And then, yun nga, encourage lang po natin siya na maging matatag siya. And then, sabi niya nga po sa akin dadalhin niya po yung mama niya and then yung tita niya. So, yun, doon pa lang po, di ba, ipag-pray natin na unti-unti binibigyan tayo ng kaluluwa ng Panginoon para makatulong sa ating gawain dito sa ating church. So, yun, sa lahat ng blessing ng Panginoon sa atin, yun yung pinapagpasalamat ko and then yung kalakasan ko din. Kasi bihira po ako talagang magkasakit So, yun yung pinakamalaking blessing sa akin na hindi talaga ako nagkakaroon ng karamdaman and then nakakatulong ako sa gawain ng Panginoon. And then yun nga, pinapagpasalamat ko rin kasi yung improvement din po ng mga children. Kasi makikita po natin sa kanila kapag nandoon po sila sa farm, less po yung laro, kasi lalo na kapag may gawain tayo. So yun yung maganda na pinapractice natin na matuto sila na kumilos sa gawain ng Panginoon na hindi lang ito yung gagawin mo na maglalaro ka, kundi may ambag ka dun sa ginagawa natin sa Maragondon. So yun yung mga pinapagpasalamat ko sa Panginoon. Yun lang po. Maraming salamat po sa mga nagbigay ng kanilang patotoo. Ngayon naman po, dumako na po tayo sa magbibigay ng kanyang awit na handog. Tawagin po natin si Brother Jaire Nario. Sa awitin na yan. Ngayon naman po para sa salita ng Diyos, tawagan na po natin na magsasalita ang ating pastor, Pastor Dennis.
nakalimutan ng... So, amen. Praise the Lord. Alam mo, ang nagkapaligaya sa tao, kapag yung bang iniwan na natin lahat at ibinigay natin sa Panginoon lahat ng ating worries. Kaya nga tayo nasa Word of God kasi tinuturuan tayong tanggapin kung ano man yung darating sa buhay natin. Kaya nga tayo nakikinig ng salita ng Diyos para lumakas tayo Kasi minsan kasi ang Diyos alam niya yung darating sa buhay mo. Alam niya yung buhay natin talaga minsan masakit man isipin. Pero expect the worst. Dun nga pumapasok yung pananampalataya Di ba sabi nga sa Bible, wala namang permanente sa mundong ito. Walang permanente. Kahit lahat ng saya mo, pwedeng mawala yun Sabihin yung pinanggagalingan ng saya mo sa sarili mo, except maliban sa Panginoon, lahat yan pwedeng mawala. Halimbawa, yung kabataan mo, yung trabaho mo, yung buhay mo, yung lakas mo, yung pamilya mo mismo. Mawawala yan kasi hindi naman yan sa'yo Pahiram lang yan. Kaya, ano mo yun, kumbaga, kaya tayo may salita ng Panginoon, pinapatibay ka doon. Pinapatatag ka doon. Kasi darating yun Like, cycle lang naman ng buhay na natural Nung kabataan ko, ang saya namin sa lugar sa Bagubantay. Kung iisipin mo, talagang kala mo wala nang katapusan yun. Pero yung paglipas ng panahon, kahit ba sa tahanan mo, ang saya, pero unti-unting magiging malungkot yan. Kasi hindi lang sa pagkawala ng mga anak mo, kundi pagkawala rin literal bawat isa. Kahit yung pamilya mo, maliliit kayo, di ba? Magkakasama kayo sa higaan, kasama nyo nanay nyo, tatay nyo. Pero paglipas ng panahon, pagdilat mo, wala na lahat. Wala na yung tatay mo, wala na yung nanay mo, wala na yung isa mong kapatid. Tapos, sa ibang mundo ka na. Katulad ko, nagising na lang ako, nandito na ako sa Cavite. Inisip ko ba na darating ako dito? Samantalang bago bantay ako sa Project 8. So lahat yan mawawala. Iba't iba nga lang yung sakit niyan. Merong iba iniwan ka dahil pinalitan ka. Iniwan ka dahil namatay siya. Anong gusto mo doon? Wala. Parehong masakit lang yun Pero ang Biblia kasi, tinuturuan tayo maging malakas kahit sa ating damdamin. Di ba? Lahat yun. Anong gusto mo? Monday, mauna ka sa anak mo o mauna yung anak mo? Pareho lang masakit yun. Pero lahat yun mauubos. Yung joy na pinanggugalingan natin, mauubos yan. Pero yung joy na meron ka sa Panginoon, kasi one day, ito, siguro after 20 years, nagsisimba kayo, kasama mo anak mo, nanay mo. One day, magsisimba ka dito, isa ka na lang. Tapos lahat yun, iniluha mo na. And then, kailangan mong tanggapin, harapin yung buhay. Dahil may Diyos pa. Ba't ka nananatili? Hindi naman dahil sa may pamilya ka Nananatili ka dahil may Diyos pa. Yun ang pinakaano dyan, kapatid. Kaya yun ang sekreto ng buhay ko na tinatanggap ko yung sitwasyon na dumating. One day, kompleto pa mo, pwedeng, pag edad mo, putol na yan. Tatanggapin mo yan kasi yun ang linya ng buhay mo. Hindi naman yan babaguhin ng Diyos Yung uri ng kamatayan mo, kala mo ba, kung mamamatay ka sa sagasaan o namatay ka sa bangga, mamanatili yun. Ang binago lang sa inyo ng Diyos, niligtas ka niya. Pero yung kamatayan mo, takda yan, may exemption lang na ilang piraso sa mundo na ang Diyos mag-intervene. Pero kung anong meron kang uri ng kamatayan, the same, anong uri ng buhay, anong uri meron kang pamilya, darating yun.
Kailangan lang mananatili sa'yo yung pag-ibig mo sa Panginoon. Yun lang naman na magmamatter ng buhay natin. Magiging malungkot naman talaga tayo sa pagdating ng dulo. One day, pag tumanda ka, mabot ka 100 taon, isa ka lang sa higaan Pwedeng paalagaan ka. Pwedeng meron kang anak na magtiyaga sa'yo. Pwedeng ibang tao mag-aalaga sa'yo. Na kung minsan, hindi mo na rin alam yun kung sino nag-alaga sa'yo hanggang sa kamatayan mo. And then, paggising mo, yung manlilikha ang iyong kaharap. Kasi lahat ng saya natin dito, trabaho nyo, enjoy mo lang, mauubos yan. Nag-aaral kayo, mauubos din yan. Dahil yan ang level ng buhay. Nilalakad mo lang yan, pero sabi nga ng Bible, life is short. Kaya, wala ka ng ibang dapat yun na ibigay mo sa Diyos dahil gusto mo mag-enjoy ng magpawalang hanggan. Mas maganda nga, ini-enjoy mo na yung buhay mo, yung eternal life mo, ini-enjoy mo na ngayon sa Panginoon. Kasi yung iba, ini-enjoy pa sa ibang bagay Hindi ka magiging masaya doon. Kaya akala na nila enjoy mo na yung buhay mo sa Panginoon. Ngayon ka na mag-start ng eternal life. No, yung iba, hindi pa nagsisimula, akala nila magsisimula eternal life pag namatay sila. Hindi. Yung eternal life mo, nung tinanggap mo ang Panginoon, start na yan ngayon. Simula nung tinanggap mo siya sa Panginoon, kaya ibuhay mo na. Okay? Now, Matthew chapter 11, verse 28 to 30. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Panginoon, salamat po sa pagkabasa ng iyong salita. Purihin ka. Salamat sapagkat sa iyo meron kaming kapayapaan, meron kaming kagalakan ng aming buhay, Panginoon. Maraming salamat sapagkat ikaw ang aming pinili na maging masaya kami kung saan at maging maubos man ang aming panahon, ito'y para sa iyo, Panginoon. Patawad sa aming mga kasalanan, patawad po sa aming mga pagkukulang. Purihin ka, pabanalin mo kami, at naway dumating ka na at kami maayos na ang aming mga buhay, Panginoon. Purihin ka, in Jesus' name, Amen. Now, sabi nga rito, kapatid, sa ating lesson ngayon, choose the easy way. Yan. Piliin mo yung mabilis na, magaang na daan. No? Ang ibig sabihin ng Panginoon, magaang naglaan na siya yung magdadala Kaya minsan yung buhay natin nagiging mabigat kasi nga tayo yung nagdadala. Sabi niya mga kapatid, tignan niyo po, ano ba ang dapat gawin ng isang mananampalataya? Now, nais kong basahin dito yung introduction para magbigay lesson sa atin. Sabi niya, the devil is a dirty liar. Among the most dangerous and effective of his lies is this: it is hard to do right and easy to do wrong. Okay? Na sinasabi ng diablo na ang hirap gawin ng mabuti, pero ang galing gawin ng masama. So, isang kasinungalingan yon na sinasabi ng demonyo sa atin. Sa totoo lang, pag anak ka ng Diyos, hindi po yun baligtad yun Mas madaling gumawa ng mabuti kaysa maggawa ng masama. Kasi paggawa ka ng masama, nagdadalawang isip ka, bakit? May Holy Spirit ka May Holy Spirit ka nagagawa sa'yo at makakonsensya ka agad. Kahit nandiyan yung matinding kasalanan, nagdadalawang isip ka If you have the power of the Holy Ghost. Now, this statement seems true to us sometimes
and teenagers watch their friends going to a party where dancing and drinking are present. See them enjoying themselves and having fun, and drink that they have chosen the hard way by staying home and avoiding sinful activity. Sabi rito, a former drunkard walks by a bar, feels an intense desire for a cold beer, breaks out into a sweat as he walks by, and thinks he has done the hard thing in not yielding to temptation. But the Bible says that the devil's way is not the easy way. And the Bible says God's way is the easy way. No? Hindi po madali yung pagpunta sa masama. Pag gumawa kayo ng masama, decision nyo ng masama, hindi po madali yan. Akala nyo ba yung gumawa ng masama, makakatulog ng mahimbing? Hindi po. Kasi tignan nyo na lang ito, halimbawa, nagnakaw ka na lang. Tapos na-detect na ikaw yung nagnakaw. Anong mangyayari sa'yo? Wala na. Unang-una, yung lugar mo, limitado ka na. Wanted ka na eh. Pag nablatter ka na sa barangay, nablatter ka sa police station, wala na. Hindi ka na pwedeng umupo doon sa tindahan sa tapat ng bahay niyo. Hindi ka na pwedeng makapagkwentuhan. Alam niyo ba na yung mga taong gumagawa ng masama, hindi nakakatulog sa gabi? Kasi matulog ka, di nagtago ka. So, sipin mo magtatago ka na, pupunta ka sa bundok, sa kaibigan mo, o kung saan man, matutulog ka. Halimbawa, dala-dala mo yung ninakaw mo, yung pera mo, dala-dala mo, hindi ka makakatulog. Kahit yung kaibigan mo pa tinulugan mo, yung nagkonsinti sa'yo. Konting kaluskos lang, gising ka agad. Kasi bakit? Isipin mo, baka kunin yung ninakaw mo at arestuhin ka, baka may mga pulis na sa paligid ng bahay niyo. Hindi ka makakatisipin mo yung agony na yun. Kaya nga maraming nag-result sa ganyan, di ba? Kahit nakabangga ka, nakapatay ka. Aksidente, nabangga mo. Takas ka ngayon. 2 linggo lang yan. Sabi ko sa'yo, babagsak na agad yung mamamayat yan. Hindi makakatulog yan eh. Kaya nag-e-end yung mga ganyan na nakasagasa, nakapatay, o ano man, kahit anong klase, sumusuko. Pupunta rin sa bilangguan sa police station at susuko. Kasi hindi forever yung gumawa ka na masama, tumakas ka. Hindi ka makakatulog. Hindi naman ang Bible kasi, totoo yan, na sinasabi niya na ang kasalanan, you will enjoy it for a season. Sandalian lang yan eh. Lalo na yung ginawa mo mali, yung halimbawa, tingnan natin, halimbawang sample dyan, ikaw, may asawa ka. Tapos ng lalaki ka, ng babae ka, nagtanan kayo. Yung kahit magsama kayong dalawa, uusigin kayo. Kasi kahit, sabi mo, tumira tayo sa Mindanao na lang, sa probinsya, kahit nandun kayo, uusigin pa rin kayo ng inyong konsyensya, pati mga tao doon. Di ba yan si ganito? Ang kapal na lang talaga ng apog mo pag nakayanan niya yun. Talagang pinili nyo na ang impyerno. Hindi yung walang konsyensya yung gano'n kasi patuloy eh. Pinili mo na yung impyerno. Ibig sabihin nun, kalos hard ka na, hindi ka na kayang baguhin ng Diyos. Kumbaga, ang tawag dyan yung mga ikabod. The grace of God has forgotten them. Or has left them. Iniwan na sila ng Diyos. Ikabod, ibig sabihin yan. Kapag ikabod ka na, wala ka. Curse upon curse. Kasi mga tao, hindi sila naniniwala sa curse ng Diyos eh. Kaya kasi ang Panginoon kasi dahan-dahan ang paluudan sa iyo. Kaya they will enjoy it.
Kakain sila, sweet-sweet pa yan pag ganun sa umpisa eh. Sweet pa yung romansa niyan eh. Sweet pa yung samahan eh. Pero yung ganyang sitwasyon, wala nang tiwala yan sa isa't isa. Kasi bakit? Ikaw ba magtitiwala ka sa isang tao na iniwan niya yung kanyang pamilya? Ikaw din gago ka rin, magtitiwala ka sa babae na iniwan niya yung kanyang pamilya, pati asawa niya, halimbawa. So anong meron doon? Doubts. Magdududa yan and they will be cursed. Ang buhay nila laging cursed. Kasi laging duda eh. O ano mga ba? Alam mo, ito yun. Habang nabubuhay ang mga ganong tao, habang buhay lang dadalhin hanggang sa kamatayan niyang curse na yan. Kasi kahit lumipas ng 5 taon, 10 taon, mag-uusap pa rin, anong balita kay ganito? Sa tingin mo, may mukha pa silang pupunta dyan sa lugar ninyo? Grabe na lang yun, talagang. Halimbawa lang sa mga ganong sitwasyon, wala tayong pinapaano dyan. At kung meron man, hindi na kasi lesson yung yung mapatawad mo pa yung gano'n, yung ang tawag kasi dyan, recidivist. Paulit-ulit na lang yung ganun. So, yung mga ganyan, hindi na yung pinapatawad eh. Kahit ibig sabihin, ang ibig sabihin ng patawad kasi yung tatanggapin mo pa, pinatawad mo siya, nagawa mo na yan, pero wala na tayong reason pa para magsama. Tapos na tayo. We can be friends siguro, paglipas ng 20 taon, pero yung sa ngayon, you have your own life, I have my own. Kasi mahirap po kunin mo uli yung isang ganon na sinaktan ka ng 5 beses o 3. Hindi na. Hanapin mo na yung buhay mo sa Diyos mo. Totoo yun. Pag mag-abulabul ka pa sa ganon, isa ka ring gago. Be strong in the Lord. Hindi naman, bakit ang life ba sa ganon? Ang buhay ba dun lang matatapos? Hindi yun. Pwede kang mas maging maligaya sa ibang bagay, lalo na sa Panginoon. You don't need that. Hindi mo kailangan yan. Lalo na kung tumatalikod sa iyo. Mabuti magdalawang mag-asawa na talaga nagkasama na nagmamahalan. Pero pag ang isa lagi kang tinatalikdan, hindi na yun. Kaya sa ating buhay, ganun talaga nangyayari yung mga ganyang buhay. Pero sabi dito sa binasa natin kapatid, piliin natin yung buhay sa Panginoon. The Bible says God's way is the easy way. Kahit mabigat yung sitwasyon, nakakayanan mo. Then may Diyos eh. So simple kapatid. Ano bang request ng verse 28? The request is one activity. The request is that come. Oh. Kaya alam niyo po, eto tayong mga anak ng Diyos, naka-level step 2 na tayo eh. Di ba, tinanggap mo na ang Panginoon? Kung ikay tumanggap na sa Panginoon, ibig sabihin, lumapit ka na sa Kanya, sumagang na yung buhay mo. Ngayon, bakit nagiging mabigat? Bakit nagiging mabigat? Baka hindi. Kasi yung mga needs natin, although sa tingin natin mabigat, pero nandiyan naman ang Diyos eh. Kung nabibigitan ka sa kuryente, sige, diwag na tayo mag-ilaw. Hindi naman yan eh, kumbaga, necessity yun eh. Pero hindi yun talaga ang bigat ng buhay. Bawa, nag-aaral yung mga bata, wala kang baon. Hindi yan bigat, normal yan. Kumbaga, mayroon diyang kasagutan ng Panginoon sa ganyang mga sitwasyon. Yung mabibigat na sinasabi natin, yung mga depression, mga emotional, kasi iyan ang pinakamatindi. Nadadala mo pa yung kahit wala kang makain eh. Pwede kang manghingi sa kapitbahay, pwede kang manghingi sa magulang mo, sa kapatid mo eh. Pero kapag depressed ka kasi, ang hirap nun, hindi ka pwedeng manghiram ng kalakasan ng iba. Dala mo yun eh, nasa inner kasi yan eh. At kung wala kang Panginoon sa buhay kapatid, ang hirap dalhin ng depression. Anxiety.
Bisan papiliin kayo, anong mas masakit? Yung may sugat ka sa paa o yung masakit ang emotions mo, mabigat ang emotional mo? Di ba? Mas mabigat yung sa utak, sa loob. Iba yun eh. Yung sa paa, pwede pang magamot ng kung anumang pain reliever eh, pero yung sakit, kapatid, hindi mo yan magagamot ng alak. Hindi yan magagamot ng nagkukulong ka, nakaisa ka, tulala ka, hindi, mababaliw ka. Hindi yan magagamot ng ayoko makipag-usap, gusto ko lang. Hindi, kailangan mo ng kausap. Kasi yan yung mga heavy burdens. Mga mabibigat sa puso. At sinabi ng Panginoon, come, kaya nga tayong mga anak ng Diyos, bearable. Kasi sabi na, so simple, so possible, so achievable is this invitation. Come. Oh. Kung tayong mga anak ng Diyos nakakalimot tayo na may Panginoon pala. Alam niyo, minsan ganito. Ito ang experience ko. Minsan may problema ako na sarili ko kasi wala naman akong masabihan eh. Dahil iba naman yung sitwasyon ko sa inyo dahil wala naman akong magulang. Lalo na sa church. Ang hirap pag mabigat yung puso mo, wala kang makwentuhan. Pero minsan, nakakalimutan natin na yung taong magbibigay sa atin din ng comfort, nasa bahay lang ninyo. Nasa bahay lang eh. Yung talagang dadamay sa'yo. Alam mo, kaya yun, pag nakikita ko yung child ko, kakausapin ko yun. Madalas, hindi naman kami magkasama. No? Siyempre, minsan tayo, nane-neglect natin yung nanay natin, kahit yung tatay natin, baliwala sila eh. Kasi iba yung focus natin, marami tayong ginagawa. Pero pag depression na may problema, nakakalimutan natin, meron tayong sa bahay na naguhugas lang ng plato, naghahain sa iyo ng pagkain, na handang dumamay sa iyo eh. Na mas nagmamahal pa nga sa iyo yun minsan, kaysa dun sa, wag po kayo maawa pa, sa asawa mo eh. Kasi yung asawa natin pwedeng mawala eh, pero yung magulang ninyo, nandoon lang oh, na unconditionally tutulungan kayo niyan. Di ba tayong mga nanay na tatay na? Minsan di tayo nakakausap ng mga mga, baliwala tayo. Pero sa mga mabibigat na sitwasyon, nandiyan lang oh, si Chang. Nandiyan lang oh, yung mga nanay natin, mga magulang natin, na handang tumulong. At nakakalimutan natin, kahit nawala na tayo ng magulang, meron tayong Diyos eh. Na magbibigay gaang, bakit? Ano pang ibig sabihin? Nandiyan yan ng church. Bigay ng Diyos yan sa iyo eh. Minsan, di ba, pag minsan may mga, yung kabataan ngayon may depression, papasok sa kwarto, yung may kwarto ah. Kasi may mga ganun eh. Yung wala naman, pupunta dun sa sulok ng corner ng bahay nila. Alam mo yung may hirap naman tayo. Tapos itataklob sa kanya yung orokan at nagmumukmuk na doon. Maglalagay ng dawang tuwalya dito sa gilid. Di ba? So solo niya na yung maliit na kwarto na yun. Doon nagmumukmuk. At minsan hindi po yun effective. Nandun eh. Tapos yung mga magulang na sa labas lang, sinarado yung nanay, tatay na sa labas. Di ba? Tayo rin ganun minsan. Sinasarado natin yung Panginoon eh. Kapag may problema tayo, hindi ako mag-isimba. Parang nilak mo rin yung pintuan mo nun. Di ba sabi nga ng Panginoon, knock. Paano mapakita yung knock? Nandiyan ka sa kapatiran. Alam naman kasi tayo, close relationship tayo eh. Close tie tayo bilang church. Kahit ano man ang problema nyo, bawat incident, alam ka agad yan kasi mas chismoso mga Kristiyano eh. Pati Baptist, mas chismoso yan. Kalat agad yan, Zoom. Yung iba dyan, makikinig in the name of prayer. Ano ba yun? Para may panalangin natin. Sabihin mo na at iluluhod natin sa Panginoon para lang ma-reveal sa iyo yung sekreto. At kunyari, may pwesto pa yun. Ano ba yung sinabi dyan? Ano ba nangyari? Mga ganun eh.
Pero kung ang puso mo, panalangin talaga, ay panalangin. Huwag mong isarado yung puso mo. Huwag sabihin, nandiyan sa tano. Pag hindi mo yan, pag inisip mo, alam nyo yung problema. Ganito yan, bibigyan. Pag may problema ka, mas masarap, kinikwento mo. Siyempre, kikwento mo sa talagang, wag mong ikwento sa unbelievers. The best nga yan, magulang mo na eh. Dahil yan ang dadamay sa'yo eh. Tapos yung mga ilang faithful sa church. Kung kampante ka, pwede mong sabihin kasi kahit di nyo naman sabihin kay pastor, alam ng pastor eh. Kasi wala naman magagawa ang pastor, kundi ipanalangin ka, damayan ka, parang isang leader mo yan. Kaya hindi ko na sinasabing parang isang magulang dahil sabi ng Panginoon, kasi isa lang ang tawagin mong amang spiritual, kundi ang Panginoon. Ayaw ko i-claim na ama niyo ako sa spiritual. Kaibigan niyo ako, best friend niyo ako sa Panginoon. Yun ang pinaka-the best eh. Huwag mong huwag mo isarado yung boses ng Diyos. Minsan may kumakato pa nga yung mga magulang eh, nak, ayaw ako makipag-usap. Kita mo, yung palang heretical ka na, para ka ng baliw. I-open nyo sa Panginoon kasi yun ang pinaka-the best. Di ba sa Amerika nga, pag may mga problema sila, lalo yung mga may psychological problem, ang pinaka-the best way nila para gumaling, yung meron silang, yung fellowship na nakaupo, tapos nakikwento yung isa, nandun yung psychologist ng bawat isa pinagsasalita yun. Ayun kasi ang pagpagaling ng isip. Nandiyan ang Panginoon, come! Sabi nga kapatid, hindi lang po yun, sabi ng Panginoon, hindi lang yung request niya na tayo pumunta, possible, no? Kung meron tayong mga suliranin sa buhay, kahit needs po. Kahit may project kayo, you pray. Ako nga, laging na yun, Panginoon, tulungan niyo. Ako, sa isip ko na lang, hindi na ako nagkapakita dyan sa mga workers na nagpipray na nakaluhod na talaga. Hindi ko sila sinasanay ng gano'n. You pray on your own. Kasi hindi naman yan, kaya makita niyo po ako honestly, hindi ako nagpapapunta dyan, bihira lang. Kasi kung matured kang Christian, kahit sa preaching, alam mo na yan, move. Hindi ko kinakailangan every Sunday, kung kayo'y kinakausap, pumunta po kayo, nahamon kayo sa worship. Hindi ka, matanda ka na. Hindi kinakailangan, lagi kayo nandiyan dyan. Hindi ko naman sinasara. Sabihin, sa puso mo, open na yung Panginoon eh. Kaya minsan kinikriticize ako sa ganon. Bakit hindi ka nagpapa-forward? Eh, kung wala namang bisita, masasay, ba't ka magpapa-forward? Alam nga naman, Sister Bersosa, pa-forwarding ko yan. Nanay, si Sister Nati, Sister Jing, mga save na kayo eh. Ilan na yung mga member naman dito, matatagal. Noon una, talagang empathic. Pero yung pinorward nyo long time ago, enough na yun para maging faithful kayo. Enough na yun para ma-remind kayo. Amen? O, depende lang yan. Pag mayroong may bagong anniversary, may preaching na, nahamon kayo sa speaker, nagpa-forward siya, you can go. Pero hindi ibig sabihin hindi ako nagpa-forward kasi yung Word of God, kahit nakaupo pa lang kayo, nangungusap na ang Panginoon sa inyo. And the best way na nangungusap ang Panginoon sa inyo, yung i-apply ninyo yan sa sarili ninyong mga pamumuhay. Amen? Come, sabi ng Panginoon. Kahit anong problema ninyo, project dyan, maliliit na bagay, lapit sa Panginoon. Nasipon pa lang ng anak mo, lapit mo na sa Panginoon. May nararamdaman ka, lapit mo na sa Panginoon. Ganoon talaga eh, ang buhay natin talagang nag-deteriorate ang ating katawan, nabubulok. Ano yung habang tumatanda tayo, nabubulok ko tayo. The moment na isinilang ka, start na yan. Kung 70 lang yung buhay mo, hanggang doon ka lang. Paakit yan, pabulok tayo. Kasi papunta tayo ng ground eh. Pasalamat ka, ililigtas ng Panginoon yung kaluluwa mo. At yung katawan ng bulok na yan. Kaya kung ano man meron tayo na, lapit nyo sa Panginoon, come, ano man yan. Huwag kayong mamili. Kasi alam nyo, pag nagkamali tayo naman sa buhay, magiging mabigat.
Kaya nga alam niyo ito, kahit sa pag-ibig, pag hindi niyo inilapit yan sa Panginoon, kayong mga kabataan, mabigat ang magiging buhay ninyo. Ilan inilapit sa Panginoon yan? Ngayong mga anak na kayo ng Diyos, pinagpiprayan, hindi yung makakita lang kayo ng ganito, gano'n o ganyan. Akala nyo na, o kaya na hinahanap ninyo, hindi kasi ako mabuhay na wala akong partner Hindi yung gano'n. Diyos ang mag-dictate sa'yo. Di ba gusto mo ba perfect will? O di hintayin mo sa Panginoon. And there are times na humingi ka ng sign. Baka na ninyo, hindi totoo yung Diyos nagbibigay ng sign. Ganun mo malalaman kung anak ka ng Diyos. Di ba nga, Sister Judy, laging nag-pray ako sa Panginoon noon kasi may crush akong babae. Nahihirapan lang ako. Sabi, kasi alam mo bakit? Naapektuhan yung paglilingkod ko Kasi totoo yan. Pag kayo nagkakaroon yung mga crush, in love na yan, yung paglilingkod sa Diyos, apektado na yan. Huwag mong, apektado yan. Yung dating kasama ka dito magpalatada noon, ngayon wala na. Bakit? Doon ka na panay ang sundo mo na panay ang hatid mo na. Wala na yung oras mo dati sa Panginoon na spare, doon mo na iginugugol sa babae na yun. Kasi kala mo baka mawala. Kahit anong bantay mo dyan, kahit hatid dyan, o sunduin mo yan, pag hindi yan sa'yo, mawawala yan. Kaya wag kang mag-isip na lagi kang bubuntot-buntot, kala mo. Yun ngang binabantayan na nawawala pa Di ba? Sabihin yung bantay sarado na Kahit kuhaan mo pa yan ng cellphone, kahit tanggalin mo pa yan sa trabaho niya, pag yan gagawa ng katarantaduan, mawawala sa iyo yan. Kaya ang hirap maghanap ng isang babaeng mapagkakatiwalaan sa Panginoon, Brad. Kung meron ka niyan, pasalamatan ang Panginoon. Pati lalaki, ganun din. Vice versa yan. Hindi lang ang kumpay sa babae, may tarantado ring mga lalaki. Kaya lang siyempre sa Pilipinas, hindi mo ine-expect na ang babae magaganyan. Dahil iba ang kultura ng mga Pilipino. Ang babae talagang tapat yan sa kanyang asawa. Iba nga kahit bugbugin mo yan, diyan pa rin sa asawa niya yan Ganun ang Pilipina. Ngayon wala na, influensyado na ng twerkling ba yan? Yung sa mga Facebook kasi, masyado na naging liberal ang utak ng mga babae ngayon. Kahit anong problema, bigay mo sa Panginoon. Kana mo walang sign, di ba? Nag-pray nga ako, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng sign. Kasi ayoko ng pag-ibig na, kasi ito tandaan niya, ang pag-ibig na lagi kang hirap, hindi ang kalooban ng Diyos. Tandaan mo yan. Pag ang pag-ibig na lagi kang hirap, pressure dun sa babae, pressure sa iyo, ikaw nilalayo sa gawain, hindi ang kalooban ng Diyos sa iyo. Kahit sa mag-asawa yung mag-asawa, pareho ang Christian, ayaw maging active ng gawain ng Panginoon, hindi ang kalooban ng Diyos yung babaeng yan. Kasi nalang pareho ang Kristiyano, diyan kayo sa gawain, hindi yung pwedeng ilayo ka. Pag nilalayo ka ng tao niyan, hindi ang kalooban ng Panginoon sa iyo. Kasi bakit? Kaya ka nilalayo niyan para maagawa kayo ng maraming kasalanan. Kaya nag-pray ako Sabi ko, Panginoon, alisin mo. Talagang pinag-pray ko talaga. Sabi ko, Panginoon, talagang lumuluwa ko, inilapit ko sa Kanya Sabi ko, Panginoon, alisin mo yan sa akin ngayon. Bukas, alisin mo sa akin. Bukas, pag-gising ko po, wala na ako dapat naramdaman sa Kanya, Panginoon, kasi gusto ko maglingkod sa iyo. Kasi apektado pati choir mo, imbis na nagka-choir ka, doon ka nakatingin sa crush mo. Siyempre, bata ganun yun Nag-speciamber ka, conscious ka, dahil nandun yung crush mo, nanonood sa'yo. Kapag worship na, pag wala yung crush mo, hindi umaten, lingon ka ng lingon sa likod. Dati wala ka naman ganun Dati pag may fellowship yung mga kabataan, wala ka na, bakit? Nandun ka na, naghatid ka na. Pusang ka ng babae yan. Nilayo ka lang sa Diyos. Nilapit yung emotions mo sa Kanya, pero yung pag-ibig mo sa Diyos, wala na. Dati nagbibigay ka sa gawain, ngayon puro siya nanililibre mo.
Akala mo lang pag-ibig yun. You pray. You ask a sign. Kasi gawain, nung nag-pray ako, bago ako mag-mission, bago maggawa, Panginoon, bigyan mo po ako ng medyo established na buhay kasi alam kong mahirap ang buhay. Bago ako mag-start ng gawain, Panginoon, maayos na po yung pamilya ko dapat. Kasi pag nag-mission ka, pakakainin mo, saan ka kukuha ng pagkain? Kaya alam mo, marami mga mission work ngayon, mukhang pulubi yung mga misyonaryo. Baka di nyo alam. Umiikot-ikot, nangihingi para mapakain sa pamilya. Tapos nagagalit pa sila pag hindi binigyan. Hindi ko gagawin yun. Mission ka, tapos ganyan ka. Di kailangan sure ball. Ganun din. Kung pray mo sa pamilya mo, sure ball ka din. You ask a sign, Lord. Pag-pray ko na patapusin mo ko ng pag-aaral. And then, bigyan mo ko ng magandang trabaho. And then, ano pa? Makatulong ako sa magulang ko, makapagpatayo ako ng sariling bahay. And then, it's the time, Panginoon, na go. Bigyan mo ko ng mapapangasawa kong tapat sa iyo. Ang saya nun. Kaya ito, huwag kayong magagalit ha. Maraming ngayong mga young people hindi kinakasal. Kasi bakit? Inuna nyo ang emotions ninyo hindi sa Panginoon. Kaya maraming young people ngayon hindi maikasal. Bakit? Wala nang dapat ikasal pa eh. Hindi ba ang sarap nun? Di ba, sister? Kayong mga kabataan, kayo, Bia, kayo, Mark, ikakasal kayo. Bakit? Nakasuot kayo ng kulay puti. At baka doon pa lang kayo mahalikan ng mga pag-asawa ninyo pagbukas ng ganun. Hindi na uso kasi ngayon niya, pero dapat yun ang sabi ng Bible. Nagmamadali kasi. Hindi binibigay sa Panginoon eh. Kaya sabi nga, di ba, come. Lahat ng anggulo ng buhay natin, come. Pag dumating araw, alam mo, nakikita mo, wala na kayong baon, nahihirapan, you pray. Lord, pag-pray ko naman, minsan kasi yung mga anak, wala nang panalangin kasi basta maabutan lang sila eh. Pero yung mga magulang nyo, naghahanap ng pagkakitaan yan para lang masuportahan kayo. And then kayo, you pray. Lahat ng uri ng anggulo ng buhay, idala niyo sa... Alam niyo bakit yung iba nalalaglag ng tuluyan sa kasalanan? Hindi nagpipray. Kung nagpipray yung mga yon, hindi yung pupunta sa ganyan. Hindi nagpipray, hindi umaattend ng prayer meeting. Yung isa umaattend nga dyan, pero wala naman sa utak. Kaya sinasabi ko sa inyo, maaari nandito ka sa church, pero wala ang puso mo. Kaya kayong mga workers, sinasabi ko, dapat ang puso nyo nandito. Kasi, binigyan nyo yung buhay nyo sa Panginoon, maging maligaya kayo. Sa four corners of this church, masaya kayo. Tama, yung mga ibang workers natin sa Maragondon, masaya sila kahit ganun, walang mall. Kasi tapos na tayo dyan eh. Kalaswaan lang yan. Yan last of the eye. Kayo, yung mga may edad, kung kayo, baliw na baliw pa kayo pagpupunta ng SM, hindi pa kayo tumanda. Yung mo, tanda mo na, lagi ka pa na sa SM, laging, dapat di ba graduate na tayo dyan? Hindi normal yun. Sorry ano ba, ang tanda mo na. Tapos pa rin tinitignan pa, puro mga pornographer ba? Yung pornographic, magazine, yung mga playboy, 70 years old ka na, yung para mga hilig mo, hindi ka normal. Kaya yung mga Kristiyano, hindi kayo normal kung ang hilig nyo pa rin sanlibutan. Hindi ka normal, Brad, kung ikaw, Christian ka, naligaw ka ng unbeliever. Hindi ka normal. Kaya wag kayo magpakasakali ng ganun. Na madadala ko naman sila sa Panginoon eh. Akala mo lang. Paano ko nag-save-savean yan? Nagbaptize-baptizean yan. Kaya wag mong ibuhos yung puso nyo sa mga ganyan. Kahit kayo, wag kayong magpatid-atid kayo, wag kaya kong umuwi. Kanina pag-uwi namin, tinulak yung sa taas kasi yung pagliko natin doon, mababa na eh. Pero tuyo na.
Kaya nakauwi kami ngayon. Si Sweet naglakad pa doon sa dulo. Nauna na siya doon sa kalye, yung maghintay. Kasi paakit yun, di ba? So, mamaya habang nakatayo siya, may isang sasakyan. Ano pa Toyota na pick-up. Sinasakay siya Sabi niya, hindi, may hinihintay akong sasakyan. You see? Yung sanlibutan, pag nakitang makakapag-opportunity, nakatayo kayo dyan, sinakay kayo ng binatang tricycle boy, o kaya naman may sasakay ka, huwag kang sumakay. Kaya nabibiktima kayo Kaya sabihin ko sa inyo, mag-ingat kayo sa may motor. Kasi ang mga may motor, iyan ang pinakamabilis gumawa ng kasamaan. Lalo yung mga binali, sasakay kayo, backride kayo. Hindi, ito na, sumakay ka na, kita, saan ka? Tapos kayo mga bata, naka-uniform kayo, gaganda nyo, pag estudyante, gaganda O, sakay ka na, atid na kita. Tapos nalibre ka lang, sabi pag uwi mo, ay, ang bait niya. Nagmamalasakit siya sa akin. Alam, pag ganun, hindi na, sige, mauna ka na. Huwag yung nakalibre kayo. Huwag yung papasukin. Pag yan, lagi niya natutuloy, pabalik-balikan, gagaang ng loob mo dyan. Tapos biglang pagsakay mo, may Krispy Kreme na dun sa harapan yan. Tapos meron na ng milk tea. Ay, sa'yo yan. Kasi, naman, medyo kumita, wala na. Pag inom mo yun, nasa DNA mo na yon. Ibig sabihin, yung katawan mo, may libre na niya. Kaya malapit ka ng madali. At bisikleta, huwag kayong sumakay. Kung may pera kayo, sumakay kayo. Makalibre kayo, huwag niyo isipin, ay, nakalibre ako. Hindi. Pinapapasok niyo dun si Satan. At wawasakin kayo niyan. At kahit kayo may motor, kayong pasakay-sakay ng mga babaeng iba. At hindi nyo sigurado ang sarili ninyo, hindi nyo naman kilala. Pinapasakay, daanan nyo lang dahil may tsura. Ang laki ng puwet. Maiwas kayo. Amen? Lahat yan, lahat ng problema, come. Kaya nga, ito, tandaan niya. Si Satanas, hindi pa rin tapos. Ito mo isipin niya, bakit marami nawawasak na pamilya? Kasi hindi pa tapos si Satan sa iyo Di ba? Kaya ang unang target ng diablo talaga, alam niyo kung ano? Pamilya. Pag nawasak, kasi ang church, composition niya ng maraming pamilya. So, pag binasag ni Satan ng isang pamilya sa church, unti-unting wawasakin yan. Yan ang target ng diablo Lalo na kung hindi kayo malapit sa Panginoon, dalawa, patay. Kailangan dalawa kayo talagang malapit sa Panginoon. Dahil patatakamin kayo ng diablo. All, ibigay nyo lahat sa Panginoon. Come. Ang sabi nga ba, dyan sa binasa natin, come unto me. Sabi yan, all ye that are heavy laden. Those burdened down by sin and those laboring to earn eternal life by their own efforts are all invited to come. Ay mga gusto, yung mga nagsisikap maligtas, lapit kayo sa Panginoon at ililigtas kayo. At lahat ng may mga problema, kasi lahat ng tao may problema Ako, salamat sa Panginoon kasi ang problema ko lang talaga is yung church. Totoo. Gawain ng Panginoon. Kasi wala akong problema kay Judy, sa mga anak ko, when it comes sa financial, dahil provided naman sila ng Panginoon. Kasi yun naman ang hiniling ko sa Panginoon. Sa mga anak ko, naging praktikal. Si Janice naman, tinawag ng Panginoon, magpastor siya. Wala naman walang problema sa tuition fee. Sinorkat nyo lang buhay ninyo Kaya lang siyempre, ang conditioning ng mind ng tao is, you work, study hard, para makatitulo ka, makapagtrabaho ka. Kasi, hindi tayo tinarain na maging negosyante. Mahirap talaga maging negosyante. Pero kung titignan mo, kung mula sa kindergarten hanggang sa college, kung inipon mo yon, yung negosyo mo, isang malaking negosyo yun.
Kaya lang di naman tayo sanay mag-ipon. Kasi nadudukot din. Pero kwentahin ninyo, yung bata, yung kindergarten, inubos yung pera dyan, hanggang college, itayo yung negosyo, isang malaking negosyo. Oh, kasi mula bata, ang ganun, siguro nag-spend kayo ng kalahating milyon. Eh kung 3 anak mo, 1.5 million. Kung ninegosyo mo yun, ganun talaga eh. Pero ang point ko is, lahat ng problema bigay niyo sa Panginoon. Lahat. And then, anuman klaseng uri ng problema yan, kung sa labor, sabihin, sa physical man yan, spiritual, bigay niyo sa Panginoon. Kasi yun lang naman, siya lang naman ang may kakayanang magpalaya eh. Kaya sabi ko nga sa inyo, kapatid, pag may Kristiyanong depressed, may problema, talagang hindi mo pinagtitiwalaan ng Panginoon. May Kristiyanong malungkutin, hindi mo pinagtitiwalaan ng Panginoon. May Kristiyanong hindi na naglingkod sa Panginoon, hindi mo pinagtiwalaan ng Panginoon. Para mabigatan ka sa gawain. Ano bang sabi ng Panginoon dyan, di ba? Personal mismo sinabi niya eh. Last point po ito, kapatid, ha? Last point. Sabi niya, come, anong manguri ng problema, kanino tayo lalapit, kapatid? Sa Panginoon. Di ba? Sino ba yan? Jesus is the one who announces this invitation, kapatid. Ang Diyos mismo ang nagsabi ng imbitasyon na ito sa ating mga anak niya. Kaya po, hindi tayo mag-aalinlangan na lumapit sa Diyos. Huwag ka mag-alinlangan lumapit. Siya nag-imbita eh. Ito nakikita ko, kapatid. Maraming mga tao naiyang lumapit sa kapwa-tao. Kasi pwedeng mapil mo yung rejection. Sa mga simple na lang eh, naiya kasi kitang imbitahan, pastor, kasi baka mahal kasi yung ano mo, yung talent mo. Hindi. Kasi ganito eh, alam mo, ang social media, makinig kayo ha, ang lakas magsinungaling. Yung taong simple pinalalaki niya. Kaya tuloy akala ng tao, big time, kita mo si Diwata. Pag pumunta ka naman dun, ordinaryong tao naman, ang itim pa. Tapos normal lang. Pero sa social media, pinalalaki siya. Kaya tuloy akala mo, nakakahiyang lumapit. Di ba? Akala natin, minsan yung iba, yung Presidente Marcos Suplado, pero pag talagang kakilala mo sila, parang wala kang ilang eh. Minsan nga, baka nabibiro pa yan ng, nababastos pa yan pag sila nag-uusap eh. Pero tingin nyo, karamihan no, nakakalimutan nila, Diyos mismo, tayo bilang anak na, Diyos mismo yung nagtawag sa atin. So no reason na mahiya ka, walang pila doon. Hindi kailangan pumila, hindi ka kailangan pumingi ng schedule. At any time, any moment, 7:24, pwede mong lapitan ng Panginoon, sabihin lahat ng problema sa Kanya kung anong meron kang dinadala. At ang mabigat doon, He can deliver. Kaya sabi ng Bible, di ba, ito lang, makikita mo, yan ng ganyang katangian na lahat ng taong lalapit sa Kanya, isipin mo, kaya niyang tugunan at the same time, Diyos yun. Kaya ng ating Panginoon, sabi niya, we are not told to come to church, to come to a human leader, or to come to the religious ritual. We are told to come to Jesus, kapatid. Hindi kailangan ng anumang seremonya eh. Doon pa lang sa tahanan mo, pwede mo na kagad tugunan. Alam niyo po, ako naniniwala 24 oras kapag dinulog mo sa Panginoon ang problema mo. Sa totoo lang naman, kung talagang lalakas ang pananampalataya mo, kahit within 2 minutes, within 5 minutes, sagutin ka ng Panginoon eh. Yung bang maliwanagan ka lang sa sitwasyon, relief ka na eh. Di ba? Hindi kailangan, kaya nga ngayon, totoo yung fasting, ginagamit na ngayon yan sa mga medicinal purposes.
Pero sa atin, mga Christian, hindi na yan advisable yung mag-fasting kayong mag-pray ng tatlong araw, nagpe-pray. Hindi yung totoo. Sige nga, mag-fasting ka 3 araw, mag-pray. Ano pag-pray mo? Siguro lahat ng tao sa buong Pilipinas. Hindi naman kasi ang panalangin naman ng isang tao, combine yan siguro within 1 hour. Lahat ng taong panalangin mo na. Ako nagtuturo, hindi naman ka-plastika nyo. Sige, vigil tayo hanggang madaling araw. Di, pinuyat mo lang sarili mo. Pwede naman alas 7 hanggang alas 11, pwede naman tayo mag-pray. Napag-pray na lahat. Diyos naman na magtuturo. Although kung gusto may practice yung 3 days prayer, nasa sa'yo. Pero hindi yan magpapataas ang ranggo mo na spiritual ka na. Wala din ang spirituality. Amen? Lahat sabihin mo sa Panginoon, may Diyos ka na handang tumugon sa iyo. No, yung ating Panginoon handang makinig sa iyo. Kahit kayo mga bata, kahit kayo sa ating mga may edad, sa Panginoon, lapit nyo. Lahat yan, wala namang magaling mag-solve ng problema eh. Si Jesus Christ lang. Amen? Sabad. Amen. Praise God. Maraming salamat po sa salita ng Diyos na yan. At ngayon naman po, dumako na po tayo sa ating prayers. By group na lang po. So yung assistant or yung isang men na lang po kung wala po yung assistant tsaka yung leader po. No? Sige po, punta na po tayo sa kanya-kanya nating grupo.
Amen. So mga kapatid, dito na po tayo at tawagin natin ang ating magkukuha ng offering. Nga pala, bago tayo mag-prayer, ay meron tayong dedication, no? Halika rito, Sister Arjen, para pati yung mga anak mo. Okay, para may panalangin natin. Sorry, Sister. Pati yung mga anak nyo, dito rin kasi baka mangupit kayo eh. Para may panalangin din kayo. Kasi iyan ang nagpapalugi sa tindahan eh. Okay, sige po. Ito po ang amen, no? Ganda ng tindahan ni Sister RJ. Pag-pray natin, kapatid, na pagpalain ng Panginoon, no? Siyempre, kahit anong man ang rason natin, siyempre, gusto natin makatulong yung ating maliit na negosyo sa pamilya, di ba? Eh, ganoon din naman kami dyan, makatulong sa gawain ng Panginoon din. So, panalangin natin. Dito kayo, sister, dito, pag-pray natin. Okay? So, magkaroon tayo ng katahimik. Ka, Brad, dali ka. Ikaw na magbabantay minsan doon, Brad. Kaya, pag-pray natin yan na, alam mo nagkwento nga, Sister Bersosa sa negosyo niya noon. Mas malaki pa yung kupit kaysa sa tubo niya. Ganun talaga yung pag-pray natin kasi tulungan natin mga magulang natin sa mga munting negosyo nila. Huwag nating isabotage, di ba? Although, siyempre, hindi naman magagalit si mama, pero bumili na rin kayo out of your allowance. Diba, nagbigay sa inyo si mama ng pera. Doon na kayo bumili sa tindahan ninyo. Pati panlaban ng Saudi, hindi ko tuloy makalimutan, Sister Mercy Nagtinda-tindahan din siya doon sa kanyang bahay, mga sabon. Pag maghuhugas siya ng plato, bibili siya doon ng sabon. Nahalkan siya. Tama yun, di ba? Para makita mo rin yun. Ganon din tayo sa Maragondon. Yung tindahan natin doon, tayo rin, kami rin naman ang bumibili doon. Tapos yung kapitbahay natin. Isang tao lang, nakaka 300 din kami everyday. Sa labas, sister. Yung sa loob pa. Kaya yan, pag-pray natin na pagpalain ng Panginoon. Okay? So tayo manalangin, mga kapatid. Panginoon, salamat sa gabing ito na kami ay nandito, mga anak mo, ang iyong iglesia, ay lumalapit sa iyo na pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa. Ingatan mo po kami sa aming mga trabaho at mga negosyo. Ngayon pong itong aming kapatid na si Sister Arjen at si Brother Alvarez po na nasa ay pinaunlad mo, Panginoon, sa magitan ng pagkatayo ng maliit na tindahan, Panginoon. Ito pong maliit na negosyong ito ay ilalapit namin sa inyo na pagpalain mo po si Sister Arjen, ang pamilya niya, ganyan po si Brother Alvarez, ay makatulong ito, Panginoon, ng bahagya. At kung dumating ang panahon, Panginoon, ay pagpalain mo ng isang malaking negosyo, Panginoon. Kaya po, sa gabing ito ay nagkapasalamat kami sa iyo na pagpapalain mo ang bawat isa at ganun din po ang tindahang ito na aming dinedicate para sa iyo. Ingatan mo ito sa mga magnanakaw at wag po nawang mapeste. Pagkos, Panginoon, pagpalain mo na ang negosyong ito ay isang negosyo na itinayo para sa iyong kalwalatian. Maraming salamat sa bawat isa. Purihin ka, Panginoon, sa aming pagbibigayan. Patuloy mong pagpalain ang gawain. In Jesus' name, amen. Sister, congrats po Okay, tayo po'y kumanta. Anong awitin natin? Because it gives at tayo po'y magbigay ng ating midweek offering. Ready? Sing! God sent His Son. They called Him Jesus. He came to die. Praise the Lord.
face tomorrow because He lives. All fear is gone, and because I know, of the future, and life is worth the living just. Amen. He lives. Ama, maraming salamat po. Pagpalain ng mga nagkaloob at ang mga hindi pa nagkaloob ay pagpalain rin upang makapagkaloob ng mga biyaya para sa iyo, Panginoon, sa gawain mo. I-dismiss mo kami, Panginoon, ng mga pagpapala, ingatan kami sa mga biyahe, at muli ibalik kami sa darating na pagsamba. Ito pong gabing ito, iari namin sa iyo, sa pangalan ni Jesus, and all the people say, Amen. God bless you, brother and sister. Amen.